Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Inquirer.net tungkol sa bilang ng mga walang trabaho sa Pilipinas ngayon. The unemployment rate in the Philippines tumaas to a pandemic era high of 5.8% in January, or about 2.96 million jobless Filipinos. This was higher than the 4.4% recorded in December, when there were 2.26 million unemployed. Ano ngayon? Lahat tumataas. Yung paano magkakaroon ng trabaho kung wala nang mamumuhunan na mag-invest ng pera dito sa Pilipinas? Dumarami yung graduates. Graduation season na naman ngayon. March. Yung pamangkin ko, magra-graduate ng nursing ngayong April 30. Nakakaawa ang bansa natin ngayon. Yung nag-viral na pump boy o gasoline boy sa isang gasolinahan sa Zamboanga. Nung una ko siyang narinig, sabi ko, ang galing naman ito. Parang hindi ito ordinaryong gasoline boy. Dahil nag-i-English eh. Alam niya yung supply-demand. Walang magagawang gobyerno pag hindi sila mag-put in place how to protect the consumers, tayo, mga passengers. Dahil ang supply hanggang April 15 na lang, wala na silang magagawa. Ang galing ng paliwanag niya. Yung pala, college graduate yun, at saka cum laude sa Mindanao State University, nag-graduate sa Sulu. Magaling. I don't know kung what year siya nag-graduate. Kaya lang tingnan nyo, ang isang cum laude, napasukan lang, nagsimula siya ordinary gasoline boy. Mabuti na lang, mabait yung kanyang amo, yung may-ari ng gasolinahan. Nakita niya yung potential niya dahil matalino nga, cum laude, o ginawa na lang siyang supervisor. But at least, ano pa rin, it does not fit to his qualification. Usually, kung gasoline boy ka, high school graduate will do. Ako, maalala ko, nung nag-graduate ako ng high school, 1975, ang target ko noon, magsundalo. So, after my training sa military, ROTC, nag-apply na ako na hindi ganito pala. Pag-graduate ko ng high school, inilapit na ako ng aking nanay na magtrabaho ng gasoline boy sa aming bayan. Ganon pala ang kwento. Kasi high school graduate na ako. Kaya lang, ang ambisyon ko, magsundalo, okay, mag-US Navy. Yon. So, nung nilapit ako na magtrabaho na mag-gasoline boy, nakalimutan ko na kung ano ba yung, okay, ganito, babalik ka ng ganito. Magtratrabaho na talaga ako ng gasoline boy. Biglang may dumating na opportunity. Pinatawag ako ng aking principal sa high school na magpunta sa isang tao para sa aking scholarship sa college. Kaya yun, natanggap ako sa isang scholarship program, nakapag-aral ako ng kolehiyo, kaya hindi ako natuloy na nag-gasoline boy. So, ang gasoline boy, pwede high school graduate. But, biro nyo, cum laude, tinanggap niya ang trabahong gasoline boy. Anong ibig sabihin niyan? Talaga, ang hirap maghanap ng trabaho. Kaya, 2.96 million, halos 3 million walang trabaho na Pilipino. O ano ngayon? Ang maipagmamalaki ng bagong Pilipinas. Bago matapos ang aking termino, wala nang magugutom na Pilipino.
Wow, ang galing naman. Yan ang legacy na gustong iwanan ng Marcos Jr. administration eh. So tumataas ang unemployment, tumataas ang poverty rate, tumataas ang hunger rate. Ano pa mga indicators? Bumababa ang peso. The other day, 59.735 na ang closing. Halos senior citizen na ang value ng ating peso to a dollar. Pinakamababa. Yung foreign direct investment, grabe ang pagbaba. Sa 2025, bumaba ata ng halos 14% from 9 billion US dollars noong 2024, ngayong 2025 naging 7 point something, ano lang, ganun lang. Kaya tama yung panalangin ni BP Sara, yung sabi niya noon, God save the Philippines. Nakikita niya na yung mangyayari dahil nga sa korupsyon. Ano ngayon? Malapit nang 100 pesos ang nasa 85 ng, sa ibang lugar 85 na ang isang litrong diesel. Sa Baguio parang 99 na. Lalong maghirap ang buhay natin. So, anong asahan natin sa gobyerno? Wala. Magtiis na lang po tayo dahil yung inaasam-asam natin na panagutin ang mga magnanakaw. Para sana kung may makulong na mga mastermind sa magnanakaw, makita ng mga investors na, wow, we are doing something to eradicate corruption. Kaya lang wala namang nakukulong. Kaya, yung maghikayat ka ng mamumuhunan, yung biyahe ng Pangulo sa UN, New York, kinausap daw niyang mga negosyante. Ano na lang yun, atik-atik na lang yun para ma-justify yung biyahe nila. So, good luck sa mga bagong graduates. Sana wag na kayong mamili ng trabaho. Gayahin nyo yung cum laude na graduate, nag-gasoline boy na lang. Importante yung may trabaho kaysa sa wala. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa aking channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So, mag-atop si Uncle si ang balay. So, ipanlakan na yero. Karon naman nagyod og atop siyang call, so nindot na gid kayo kay nahuman na gyud atop ang iyang balay. Salamat sa tao nga nag-sponsor nga gitahasan sa atong labaw makagahom ng Ginoo nga nay ko tuluan ni karong panungkato.
Oh, so maayo na gid imong atop call. So dili na gid katuluan. Daghang pang mga katuigan nga imong mabutan para sa dangdum sa hinabang. Hinaot ko, sir, nga daghang pang imong mahinabangan nga sama kanako at sa Ginoo. O sige ko, salamat pod.